Erekto po mga kapatid. Tapos na po ba tayong magkumustahan? Jehovah Nissi, fight your battles. Pero tayo, hinang-hina tayo, di ba? Pero buti na lang ang ating tagapagtanggol. Di ba? Yung ating pong Panginoon. Sa ano po, sa buhay po na ito, hindi siya laging madali. Di ba? Dumadaan po tayo sa pagsubok, mga ganon. Tapos, nagtatagumpay. May mga pagkakataon na masaya tayo. May mga time din na malungkot. Yung mga ganon ba? May mga time na natatakot. Yan po yung reality, di ba, ng buhay na na ito. At kung titignan po natin, kasi ganun ka ano yung versatile? Ganun ka, anong Ilocano na pastora? Ganun ka rupok. Ganun ka, yung madali lang ma-break, di ba, yung buhay na ito. Fragile. Yung alam mo yan, yung you will never know what will happen, hindi tomorrow, kundi in a second. Di ba? Napakaiksi lang po ng buhay, di ba mga kapatid? Napakaiksi lang ng buhay. At salamat sa Panginoon sapagkat binigyan po niya tayo ng pattern. Kung binigyan na tayo ng blueprint, kung papaano po yung buhay na ito ay magkakaroon po ng joy, magkakaroon ng strength, magkakaroon ng love, magkakaroon ng kindness, magkakaroon ng peace, ng patience. So, akala nyo, minimorize ko nandun, magkakaroon ng goodness, diba? Magkakaroon ng faithfulness, magkakaroon ng gentleness, at magkakaroon ng self-control. Lahat po yan ay produkto po ng ministry o trabaho po ng iglesia. Kasi sa tahanan, di ba, sa loob ng tahanan, there's no place like home. Lagi po nating sinasabi, di ba? Everyone wanted to have and build a home. Sino po sa inyo yung walang pangarap na magkabahay, yung mga gano'n, yung laging na lang na nakikitira, or kung saan siya abutin ng kanyang mga paa, dun siya matutulog. Hindi. Yung normal na tao ay magnanais po siya ng isang tahanan. Diba? Ng maayos na tahanan. At kung titignan natin, ganun din po yung Lord. Diba? From the very beginning, He commanded the people to build Him a house. A tabernacle, yung una kasi naglalakbay pa sila, di ba, sa wilderness. Pero laging may tent na, di ba, na para sa Panginoon, bahay ng Lord. Tapos nung nakarating na sila dito sa Promised Land, He commanded the people to build Him a house. Di ba, yun yung temple. Na ganda-ganda po ng pagkakayari, di ba? Lahat ng mamahaling mga gamit, mga bato, ay create po yun, di ba, sa Panginoon. Nung na-destroy po yung temple, nag-grace po yung church. Di ba? Nag-build po yung mga churches in order for people to come, di ba, and worship God, to come and to come and learn from the Lord. Kasi ang pinoproduce ng isang iglesia, di ba mga kapatid, ng ministry ng iglesia, ay yung mga, ayan, yung binanggit ko kanina, yung fruit of the Spirit. Pero hindi kasi madali yung yung ministry ng church. Hanggat hindi mo naiintindihan yung pattern ng Lord, kung bakit merong iglesia, hindi mo hindi mo mauunawaan na dito sa lupa, marami pong yung unseen na ministry, di ba, ng Panginoon through churches.
nagbabago, bumabago ng buhay ang iglesia. Kasi, ministry ng Panginoon tahanan ito ng Lord Hindi talaga po pwede na hindi ka mabago. Dahil lahat ng napapag-aralan natin dito, it is all about Him. Diba? It is all about Him. Mga kapatid, gusto ko lang pong i-take yung opportunity na ito that since na ako po ay hindi perfect yung paglakad ko sa Panginoon. Pero the moment na naglingkod po ako sa Panginoon, kung titignan ko yung buhay ko, di ba, sa kapanahunan po na ito, ibang-iba na ako kaysa dating nangangarap lang. Di ba, yung mga mga sharings po natin sa script, sa Bible study, ibang-iba na tayo ngayon. Alin sa mga yan ang wala pa sa inyo? Di ba, yung love, diba? Yung joy, yung peace, yung patience medyo sumasablay, diba? Pero bumabawi. Bumabawi tayo, lumalapit tayo sa Panginoon, no? Yung kindness, yung goodness, diba? Yung faithfulness, yung gentleness, at saka yung self-control. Lahat po yan ay step by step, di ba, na binabago po ng Panginoon. So it is very important for a person to have a fellowship, to have a church, di ba, na inaatenan. Kasi kung hindi, di ba, parang babaliwalain natin yung sinasabi ng Hebrews na huwag niyong kalilimutan at kaliligtaan ang araw ng pagtitipon. Di ba? And tayo po ay nagdadaan, 'di ba, sa matinding problema sa mga kapanahunan po na ito in terms of finances. 'Di ba? Sapagkat alam po natin na ang iglesia po na ito, ang renta po ng building is 5,000 shekels. Iba pa yung ilaw, iba pa yung kuryente. Yung arnona ay yung tubig. O, iba pa, sabi ko nga, iba yung ilaw at iba yung kuryente, di ba? Magkaiba yun, di ba? Iba yung tubig. So, kahit naman sa tabernacle, sa mga kapanahunan na yon, or sa temple, nakita po natin that the temple prospers because the people are giving. Alam kasi nila kung kanino sila nagbibigay Di ba? Sa ministry po ng Panginoon. Kaya, sa mga oras po na ito, kahit tayo po ay binabanggit po natin, the Lord is faithful, hindi naman niya pababayan yung iglesia na ito. Kung will po niya na dalhin tayo sa ibang lugar, it is His will. Di ba? Pero pagkat nandito pa po tayo, hanggat hindi pa po tayo pinapaalis, di ba? Mananatiling tapat ang Panginoon sa lahat, di ba, ng kanya pong ipinangako. And ito pong ginawa ko, mga kapatid, is an opportunity for you. Di ba? Sino po sa inyo ang may mga bangko sa Pilipinas? Wow, si Ate Tess may millions. Sino pa po? Yung mga nag-iipon. Lahat tayo, di ba? Pati si Ate Cynthia? Walang bangko. Wala si Sister Magdalena. Lata bangko. Okay. Sabi po sa meron po ditong Lata bangko. Ay. Meron po dito sa paki-plus nga po, Sister May Grace, yung Matthew 6, 19-20. Ayan. We will give you, Matthew 6, 19-20. Sabi dito, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, and ivy kasi yan, di ba? And where thieves break in and steal. Pero sabi dito sa Matthew 6:19-20, sa Easy Read Translation, Easy Version Translation, sabi dito, don't save treasures for yourselves here on earth. Moths and rust, kalawang,
sabi ito, will destroy them, and thieves can break into your house and steal them. Marami na kasi akong nakita ng mga nag-ipon, di ba, na hindi nagbigay ng para sa ministry ko ng Panginoon, na wala din yung kanilang ipon eh. Di ba? Na wala din silang nakita or nayari man lang, o kaya sabi nila, mag-iipon ako kasi ipapamana ko sa aking anak. Eh hindi niya na alam, di ba, kung aayusin ba ng kanyang anak yung kanyang pinag-ipunan. Di ba yung mga ganon? Pero sabi dito, instead, verse 20, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths and rust, and where thieves cannot break in and steal them. So si Jesus po nagsasabi nito, na sinabi niya, mag-store kayo, mag-save kayo ng treasures sa heaven. Sapagkat doon sa heaven, hindi ito nadidestroy ng kalawang, ano yung moth? Ng Anay? mga ganun, mga sumisira. Ano yung kalawang, yung rust, di ba, kalawang po yun. At sabi dito, hindi rin nananakaw yung atin pong iniipon, di ba, sa langit, kasi pinoprotektahan po yun ng Panginoon. So ito, gumawa po ako dito mga kapatid. Ito naman ay hindi po sa pilitan. Kung sino lang yung gustong magkaloob ng extra, 'di ba, para sa Lord, ang nilagay ko po dito is eternal treasures. Ayan, naganito na tayo dati yung tagte 10 shekel. 'Di ba? Pero ngayon, dahil nagmahal na po yung bilihin, nagmahal na rin po yung renta, mamimili po kayo dito kung ano po yung gusto niyo. May 50, may 20, may 100. So, eternal treasure. Kung wala po kayong bangko dito sa lupa, hindi po maramot ang God. Diba? The more na nagbibigay po tayo sa gawain po ng Panginoon. Kasi yung ministry na ito na sinusuportahan po ninyo, magbabago po yan ng buhay. Diba? Hindi lang sa atin, kundi yung mga darating na generation. So, we will leave a legacy na kung saan, yung legacy po na iiwanan po natin kung tayo po'y tatanggalin na ng Lord dito po sa Israel, ay legacy na nakakaunawa sa ministry po ng iglesia. Yan, sa ministry po ng iglesia. The more you invest in the Lord, maraming naluloko sa investment, di ba? Pero kapag sa Lord po tayo nag-invest, hindi po ito mawawala. No? Hindi po ito masasayang. Tignan mo yung isang tao na tikom sa pagbibigay. Napakarami niyang problema. Di ba? Napakarami niyang, especially sa finances, hindi yan makakaalpas, makakaalwan sa hirap ng buhay. Kasi tikom siya sa pagbibigay eh. Ang pinagmamaramutan niya ay ang Diyos na nagbibigay, di ba, ng lahat ng mga pagpapala na kanyang tinatanggap. So the more na naunawaan po natin, yung hindi suporta ang tawag ko eh, sa pagbibigay sa iglesia. Kasi who are we to support God? Di ba? It is we na kung saan ay nagbabalik loob. Di ba? Nagbabalik ng pagpapala, di ba? Na tinatanggap po natin sa Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa lahat ng opportunity, O Diyos, na inyo pong ipinagkakaloob po sa amin for us, O God, to be a part, O Lord, ng inyong pong ministry, O God, ng pagliligtas dito sa Israel, O God, especially dito po sa Haifa. Dalangin po namin na as you made us, O God, managers, Panginoon, sa mga buhay po namin, sa mga resources po namin, sa mga time po namin, dalangin po namin na makita po namin, O Diyos, na kayo ay kumikilos, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin. I-bless nga po ninyo, O God, kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, upang sa ganon, O Diyos, ay tunay, O God, na mapaluguran po namin kayo
sa lahat din ng aspeto ng aming buhay. Sa inyo po lahat, ang pag-ulit ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.